Tao po! Tao po! Lola Ingo! Ay, wala yatang tao dito ha. Napakatahimik naman yata. Tao po! Lola Ingo! Ay, Pogi! Kanina pa kita nakikitang kumakatok dyan. Pumasok ka na lang at bukas na malagi ang gate nila. Ang ganda naman ng tinderang to. Wala yatang tao eh. Halika na! Magpapagamot ka ba, Pogi? Oh, sino yun? Ano nangyayari sa loob? Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Tommy, Sir Jupiter. Isang mapagpalang araw po at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ang karanasan ko pong ibabahagi sa inyo ay nangyari nung ako ay 25 anyos pa lamang. Nagbakasyon ako noon sa probinsya nila Papa sa Luzon. Doon ako tumuloy kay Lolo Ingo, ang tiyuhin ng aking ama. Medyo malayo sa city proper ang baryo nila pero ito ang matagal ko nang hinahanap, ang tahimik at simpleng buhay sa probinsya. Pero hindi ko inakala na ang mga taong naninirahan dito ay sulod na rin pala sa pag-usad sa teknolohiya sa mundo. Kung ang balagtasan ay nauso at naging pamoso noong 1924 sa mga palabas sa mga piyesta, ang rap battle naman ay pinatawa at pinahanga tayo noong 2013. Samahan niyo po ako hanggang dulo at saan ay kapulutan niyo ng aral ang aking kwento. Hoy! Teka, sandali! Sino ba tong isang tot kumaripas na agad ng takbo at papasok nang makarinig ng humihiyaw na babae sa loob? Lolo! Lola Ingo! Lo! Ay, apo! Andiyan ka na pala. Ay, sandali lang. Ay, kaya sa susunod, ay utos mo na lang sa katulong ang pagkuha ng siniguelas kung nangangasim ka at ang hindi ka nauhulog. Oo nga. Hindi ko naman kasi akalaing mababali ang sanga ng siniguelas na yon. Abay, sa edad natin ito, malulutong na din ang mga buto natin. Tama ka, kain ko. Abay, kaninong anak na ito at mukhang galing pa sa malayo? Anak siya ni Franco. Akala ko nga sasama din sa apo ko. May seminar daw sila sa Hong Kong sa Makalawa kaya hindi nakasama. Siguradong si Lenore naman ay sasamahan siya doon. Abay, masyado nang malayo ang narating ng anak ng Kuya Ador mo, ano? Kaya lang hindi na isipang umuwi din Hindi na inuwian ang bahay ng tatang at inang niya. Masyadong nasaktan ang pamangking ko sa nangyari sa ama at ina niya. Pero hindi naman niya kami kinalilimutan. Mabait ang pamangking kong yon. Tuwing ikalawang buwan, pinadadalan ako ng panggastos. Sila din ang tumulong sa akin sa pagpapaaral kay Unyo sa Maynila. Ay, mainam naman kung ganon. O sige, ako uuwi na. Salamat. Ay, abay, nandiyan ka rin pala, Len. Dalawang magkapatid lang si Lolo Ador at Lolo Daniel na kilala dito sa baryo na Ingo. Binyag daw sa Latok ang pangalang Ingo. Bunsong kapatid siya ni Lolo Ador. Si Papa naman ay nag-iisang anak nila Lolo at Lola Remedios. Napaslang daw ang lolo ko sa engkwentro sa mga rebelde noon na siyang naging dahilan ng kamatayan ng lola ko nang malaman ang balitang yon. Inatake sa puso si Lola kaya sabay na ibinurol ang mga magulang ni Papa. Si Lolo Ingo ang nagpalaki kay Papa. Nang matapos niya ang high school ay lumuwas siya ng Maynila. Working student para makapag-aral. Nang makatapos ng accountancy, sinuwerteng nakapag-abroad at doon sila nagkakilala ni Mama sa Bahrain. Doon din ako pinanganak sa Manama, Bahrain. Umuwi lang ako dito sa Pilipinas noong mag-aral na ako sa kolehiyo. Dahil wala nang magulang si Papa, si Lolo Ingo na ang itinuring niyang magulang. Tata Ingo, ito na po ang order na gulay ni Nana Lumen. Ganun ba? Sige, baba mo na lang dito. Bayad na bayad. Nako, yun nga pong malungkot. Hindi pa. Pero kung babayaran nyo na po mas maganda para may pamalengke po ako bukas. Sandali lang at kukuha ko ng pambayad.
Ako na po magbabayad, Lo. Magkano ba, miss? Oh, 250 po. Naku, wala ka bang mas maliit ditong bill? Wala akong panukli dito Abay, kamahal naman pala. Kung walang panuki, sandali lang at mayroon akong pera sa loob. Naku, Tata Ingo, mura na po ito. Pero kung ipapakilala niyo naman ako sa apo niyong tisoy, ay bibigyan ko kayo ng discount. Palabiro ka talaga bata ka. Oo nga pala po. Ito si Lynn. Siya naman ang apo ko, si Tommy. Dyan muna kayo at kukuha lang ako hi. Tommy Domingo. Just call me Tom. Salamat ka pala kanina. Lynn, cute mo. Bagay tayo. Ha? Ano ka mo? Bagay sa yung pangalan mo, yun ang ibig kong sabihin. Haya na pala si Lola Lumen at si Sir Onyo. Nakangiti si Tito Onyo habang papalapit sa amin. Isa siyang public school teacher. Sa bayan pa siya nagtuturo. Nasa sidecar naman nakaupo si Lola Lumen. Pagkapark niya ng kanyang tricycle, bumaba at niyakap niya ako ng maigpit. Kasunod niya si Lola na nakangiti din. Ako naman ang yumakap kay Lola. Na-miss ko sila kasi lagi lang kasi kaming nagkikita sa video call. Nagpaalam na si Lynn nang mabayaran ni Lolo, pero bago tuluyang lumabas, pinisil niya ang braso ni Tito Onyo. Kanina ka pa ba, Tom? Pumayat ka yata. About an hour. Medyo pumayat na nga ako, Tito Sobrang puyat siguro. Ay, apo, kumusta ang biyahe mo? Okay naman po, Lola. Mainit lang sa puwet. Ang haba po kasi ng biyahe. Pumasok na kayo at tayo'y makapanaghalian na. Nasaan nga pala ang papa at mama mo, apo? Akala ko ba'y 3 kayong darating ngayon? Nasaan ang auto mo? Susunod na lang daw po. Pupuntang Hong Kong po sila sa susunod na araw. Namasaheros lang po ako, Lola. Nakakapagod din po kasi kung magmamaneho pa ako. Mas marap mag-bus. Napapanood ko ang dinadaanan. Sa loob na lang natin ituloy ang kwentuhan. Nagugutom na ako Bago pa ako umuwi dito sa Pilipinas at mag-aral sa isang pamosong universidad sa Quezon City, nakabili na si Papa ng bahay doon. Mas maigi daw na may sariling bahay kaysa mangupahan pa ako. Kinumbinsi ni Papa si Lolo Ingo na samahan ako ni Tito Onyo kaya nag-transfer sa Manila noon. Nasa Bahrain pa sina Papa at Mama noon. 4 na taon din kaming magkasama ni Tito sa bahay kaya parang magkapatid kaming dalawa. Matanda lang siya sa akin ng 3 taon. Ayaw nga niyang tinatawag ko siyang Tito noon dahil masyado daw nakakatanda. Magpinsan sila ni Papa kaya natural lang na tawagin ko siyang Tito. Mabait si Tito Onyo at mahaba ang pasensya. Pero suplado kaya well-arranged lahat ng mga gamit niya. Na yun naman ang natutuhan ko sa kanya ang maging masinop. Nakakahiyang buraraka kapag siya ang kasama mo sa bahay. Oy, matanda ka. Naluto mo na ba ang request na ulam ng apo mo? Oo naman. Ako pa ba? Heto na ang request mo. Ginisang munggo, Tom. Sabi ni Tito Onyo mo, ang gusto mo daw sa ugyan chicharong baboy. Ay, wow. Salamat po, Lolo Perfecto, may daon pa ng ampalaya. Si Tito din po, masarap magluto nito. Nung kaming dalaw lang sa Quezon City. Kapag nagluluto po siya ng munggo, pinapapak ko pa nga po Ayaan mo mamayang hapon. Magluluto tayo ng isa pang paborito mo. Bumili na ako ng tilapia ng panahog. Nako, tataba ako dito. Baka pag uwi ko, hindi na magkasya mga pantalon ko. May pasa ka pa ba, Tito? Bakasyon na. Oo, mas maraming trabaho after closing. Tambak ang paperworks At hindi lang yun May hinahabol pa kaming deadline. Hindi kasi kami kagaya ng ibang national high school na mayroong mga IT sa opisina. Mabuti naman at nagkasundo kayong magtsuhin. Napagtyagaan mo ang ugali ng Tito Onyo mo. Mali po kayo, Lo. Mabuti nga po at napagtsagaan akong kasama si Tito Onyo. Burara po kasi ako dito Nakakaya sa kanya, pati po kasi ayos ng baso at mga mugs. May tamang arrangement para kay Tito. Pero yun po ang kinakatuwa ni na Papa. Natutuwa akong maging masinop.
Hindi ba uuwi dito si Kuya Franco at Ate Leonor bago tumulak papuntang Ontario? Bakit nasawa na ba sa lugar ng mga Arabo at sa Canada naman ang punta nila ngayon? Hindi ko alam, Tito eh. Matagal na din po kasi nag-a-apply si na Papa sa Canada, kaya nang matapos niyo lahat ng mga requirements, excited na sila Mama na pumunta doon. Ayaw na yata akong makita at mayakap ng pamangking ko. 3 linggo na dito sa Pilipinas. Puro video ko lang. Puro I miss you lang sinasabi. Hindi naman ako masilip man lang. Abay ang papa mo ang anak ko ng mahabang panahon. Bago ko pa mapangasawa ang lola lumin mo. Lo, na-miss nga po kayo ni Papa eh. May padala nga po para sa inyo. At saka, ang isa po sa goal niya, kapag okay na sila doon, yung maisama kayo doon. Para naman daw makabawi siya sa inyo. Ang ipagpagawa niya ako ng bahay na ganito at mapag-aral niya ang Tito Onyo mo ay sapat na. Pinilan pa niya ako ng 3 hektaryang sakahin. Labis-labis na yon sa nagawa ko sa kanya. Sabi po ni Papa, kaya kayo may edad na nag-asawa, ay pinag-aral niyo daw po muna siya. Kahit nagtatrabaho na siya sa Maynila, ay sinusuportan niyo pa daw po siya. Kaya nga po sabi ni Mama, kapag natuloy na sila, ay mga 3 taon uumpisa na nila ang pagpipetisyon sa ating 4. Abay, kasama pala kami ni Onyo sa mga plano ng papa mo, Tom. Tayo lang daw po ang pamilya ni Papa. Sayang nga daw po eh. At hindi na nakita nila Lolo Ador ang naabot niya. Matapos ang tanghalian, nagpahinga muna ako. Naidlip ako hanggang alas 5 ng hapon. Ginising lang ako ng amoy ng nilulutong pinakbet ni Tito Onyo. Pagbangon ko'y napasilip ako sa bintana. May kausap na 3 maedad na lalaki si Lolo. Si Lola naman nagdala ng kape sa kanila. Pinagmasdan ko ang paligid ng kwarto ni Tito Onyo. Nakakahiyang magkalat dahil napakaayos ng kwarto niya. Nakita kong may banyo sa loob kaya naligo muna ako bago lumabas ng kusina. Kinuha ko muna ang mga pasalubong ko para sa kanila. Oh, gising ka na pala. Naamoy ko hanggang kwarto mo ang pinakbet. Ginamit ko ng banyo mo. Walang problema. Nagugutom ka na? Ipag-aay na kita. Hindi pa naman. Eto nga palang pasalubong ni Papa sa'yo. At Oh? ito na naman galing sa akin. Oh, Uy, salamat ah. Wow! Relos ba to? oo, sana magustuhan mo. Alam ko kasi ganyan na magusto mong brand doon pa. Wow! Sino naman ang hindi magkakagusto ng ganitong relos? Ang mahal ng ganitong brand ah. Naku po, ang mahal din ng cellphone na to ah. Parang hindi ko naman magagamit ang mga ito, Tom. Ha? Bakit naman? Nakakatakot isuot ang relos na to. Tsaka itong cellphone nakaka-nervous ilabas sa maraming tao. Baka ma-hold up ako nito ah. May isa pa tito, nandun sa study table. Hindi ko na inilabas, bulky eh. Galing kay Mama. Ano? Mayroon pa doon? Nako, sobra na to ah. Ang dami nyo nang naibigay sa akin. Sus, para kang others. Magkakapisa na ako tito. Saan bang kape dito? Wala na yata. Meron. Yun nga ang binili ko kahapon na 3 garapong malaki. Alam ko kasing pareho tayong coffee lover. Ako na at doon tayo sa labas magkape. Ang mga lalaking kausap ni na Lolo ay mga organizers na nag-iimbita sa mga senior citizens para sa isang rap battle o flip-top na gaganapin daw sa kabilang baryo. Ang kapistahan pala ng bayang ito ay sunod-sunod lang. Mayroong kasing 38 na barangay ang bayang ito, kaya ang mananalo ilalaban daw sa kapistahan ng bayan. Magaling kasi sa debate ang Lolo Ingo kaya iniimbitahan nila. Tumanggi si Lolo pero bukas ang pwesto para sa kanya sakaling magbago ang isip. Bakit niyo po tinanggihan, Lo? Masaya kayang flip-top. Oo nga tay, sumali po kayo at malilibang kayo doon. Ang galing nyo kaya sa debate, ganun lang yun. Kaiban lang, sasabay, may mga paipe kayo doon. Yung mga papogi style para rapper ang datingan. Oh, madali pala naman eh. Sumali ka na at nang hindi puro aswang, maligno at mga mangkukulam yang laman ng kukote mo. Ay tuwing makikita kitang nanggagamot, natatawa ako sa itsura mo eh. Nanlilisik ang mga butas ng ilong mo. Abay, hindi ko nga alam yun eh. Sabi,
para daw yung rapper na si, ano na nga bang pangalan ng hinarodakdak na yon? Ay, nalimutan ko ah. Sumali po kayo, Lo. Tuturuan namin kayo ni Tito Onyo. Eh, kumain na muna kayo habang nag-iisip ako kung sasali o hindi talaga. Hindi ko sinabi sa kanila na isa na akong composer ngayon. Libangan ko lang naman ang pagkukompose, pampalipas oras kapag wala nang magawa o kaya nasa kondisyon. Isa din akong lisensyadong accountant, kagaya ni Papa. Nang makatapos ako ng kolehiyo dito, nagpahinga muna ako ng 1 taon habang naghihintay ng resulta ng board exams. Nang pinalad na makapasa at nakuha ang lisensya, bumalik ako sa Bahrain dahil sakop ako ng family visa ni Papa. Habang nandoon, nag-apply ako sa isang oil company na Dubai base, UAE. Pero nang sinabi ni Papa na papunta na sila ng Canada, umuwi kami dito sa Pilipinas para magkita-kita naman kami. 45 days lang sila Papa dito pero ako mayroong 90 days na bakasyon. Kaya mahaba ang araw kong ma-enjoy dito kasama si Tito Unyo sa paglalaboy habang bakasyon din sa eskwela. Pagkatapos ng hapunan, ibinigay ko kina Lolo at Lola ang mga pasulubong namin. Ay nako, kagandang relos nito ah. Mabigat nga lang. Yan bang sa'yo, Lumen? Mabigat din. Mabigat din kasi nga automatic. Bakit ayaw mo ba ng automatic? Eh kung ayaw mo, akin na lang din. Bukas ibibili kita sa palengke, magaan. Yun lang, 1 linggo hindi na umaandar. Sa labas po muna kami ni Tito Onyo. Salamat. Tay, kapag ayaw mo na mabigat na relo, sa akin na lang ha. Sabi ni Kuya Franco, may kwintas daw nakasama yung mga relos. Baka nasa ilalim ng mga abuing foam na yan. Sa labas lang po muna kami magpapahangin ni Tom. Ay wag na kayong lalayo ng pamangkin mo, Onyo. Alam mong itong lugar natin ay puntahan ng mga lamag lupa. Ano pong lamang lupa, Lo? Nako, binibiro ka lang ng lolo mo. Lamang lupa, kamuting kahoy, kamuting baging, gabi, singkamas, mga inaani sa ilalim ng lupa. Oy, Onyo, wag mong biruin ang sinasabi ng tatay mo ha. Magbabari-bari apo kayo dyan sa malaking puno ng mangga. Baka makatapak pa kayo ng matanda dyan. Nawiwirduhan ako sa mga sinasabi ni na Lolo at Lola. Pero binaliwala ko na lang kasi ang sabi ni Tito Onyo, ang karamihan ng tao sa baryo, lalo na ang mga matatanda, ay naniniwala pa rin sa mga lumang pamahiin, kasabihan at kulturang paniniwala sa mga multo at maligno. Pero sa mga aswang ay naniniwala siya dahil ito ang pinaniniwalaan ng maraming tao. Ito kasi ang naging dahilan ng kamatayan ng 5 taon na niyang nobya na si Risa. Mayroon pa rin daw aswang hanggang ngayon. Naniniwala ka bang aswang gumawa nun sa nobya mo, ha, Tito Onyo? Nasa morgue na siya nang makita ko. May bakat ng kagat sa leeg. Butas ng dibdib at kinuha ang kanyang puso. Pero ayon sa medico legal, may naganap na pangahalay bago siya pinatay. Kaya sobrang galit ko sa mga aswang. Ilang taon na rin na nakalipas. Wala pa ba siyang kapalit? Wala pa. Mahirap magkakita ng kapares niya, Tom. Huwag mo hanapin sa ibang katangian ni Risa. Hindi mo matatagpuan ang katauhan niya sa mga babaeng nakikilala mo. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na magmahal ng iba. Ikaw din, baka tumanda kang binata. Oo nga 2 taon na lang at lalagpas na ako sa kalendaryo. Pero okay lang. Kasama pa naman ang edad ko sa bingo Huwag mong ipikit ang iyong mga mata kapag mayroong nakakasalubong na dalaga. Baka naman siya nagpapakyut na at halos mahulog sa bornal na nasa dadaanan niya sa katitingin sa iyo. Pero ikaw naman ay dead ma. O baka naman ay hinahanap mo talaga ay kamukha ni Risa na Mala Maria Clara. Ay sorry ka! Dahil karamihan ngayon ng dalaga ay Mala Mara Clara. Boom! Ganon. Tama ka, si Risa ay parang si Mara at si Emma ay masaul pa kay Clara. Kung magsalita ay parang malakas ka. Ikaw nga itong iyakin pa.
na mag-break kayo ni Emma ang buhok mong esponghado na hinahagaan niya si Terong lang pala ang katapat niya. Halatang bitter ka kasi kung hindi, bakit nagpakalbo ka pa? Kablam! Okay lang na nagpakalbo, at least naliligo ako. Kumpara sa iyo, na hindi nag-ahit, hindi pa naliligo. Kaya bandang huli, para kang ermitanyo. Kahit ang aso mo, hayop tumabi sa'yo. Kahit nga si Lolo, hindi kayang pumasok sa kwarto mo. Akala niya kasi naging bodega ng tuyo at dayang ang kwarto mo. Dahil sa pinto pa lang umaangil ng langaw na naglalabasan sa lungga mo. Boom! Mabuti nga at langaw ang naglalabasan sa lungga ko. Kaysa naman sa lungga mo na wala pang bagyo, bahana sa kaiiyak mo. Sarado ng mata mo sa kangungoy-ngoy mo nang dahil sa babaeng ipinagpalit ka sa tukmol. Boom! Hoy! Ano yung mga pinagdadaldal nyo dyan? Ay para kayong mga lasing sa kape, ha? Ganito po ang rap battle o yung flip-top na sinasabi ng mga nagpunta dito kanina, Lo. Ah, ganun ba? Eh bakit para naglalaitan na yata kayo, ha? Ganito nga po yun. Hindi po kami naglalaitan. Ganito po inabot naming dalawa nung naiwan ako ni Risa. Siya naman noon kay Emma. Oh, ano yun? Parang may dumapo doon sa punong kay Mito. Parang mayroon nga. Ayun, umalis na. Pasok muna tayo, Tom. Hindi maganda ang ihip ng hangin. Parang mapanghi. Hindi ko maintindihan kung malaking ibon o paniki yun. Hindi ko maaninag na mabuti dahil madilim. Pumapasok na kami, nililingon ko pa ang puno ng kay Mito. Pinapasok na kami ni Lolo sa kwarto para daw makapagpahinga ng maaga. Mabilis akong nakatulog at malamang ay mahimbing ang tulog ko. Hindi ko na nagisnan si Tito Onyo kinabukasan. Pasado 9:00 na ng umaga nang bumangon ako. Si Lola na lang ang nandoon na nagwawalis sa paligid ng bahay. Good morning po, Lola. Si Tito po, pumasok na? Ay, gising ka na pala, Apo. Good morning. 6:00 pa lang umalis na si tito mo. Ang lolo mo naman ay lumusong na sa bukid kasama ng katulong niya at dinala ang mga pataba para sa mga tanim nilang palay. Mag-almusal ka na. May sinaing na doon sa loob, saka tuyo at itlog. Sandali at ipaghahain kita. Huwag na po, Lola. Hindi po ako sanay ng kumain sa umaga. Bakit? Ayaw mo ba ng tuyo at itlog? Sandali at magluluto ako ng pritong manok. Huwag na po, La. Kape lang po ako kapag umaga. Ay, ganun ba? Sige, diyan ka lang muna at sisigaan ko lang itong mga tuyong dahon na nawalis ko. Nana Lumen! Mamili na po kayo rito. May sariwa po akong dala ngayon. Ay, siya, sige, nandyan na. Tam, halika sa labas at baka may magustuhan ka sa mga paninda ditong silin. Sige po. Ganito ang pangkaraniwang umaga dito sa baryo. Maglinis ng paligid ng bahay, nagdidilig ng mga halamang nakatanim sa paligid. Kapag tanghali ng magising, wala ka nang maabutang kasama sa bahay kasi may pupunta sa bukid o kaya naman papasok sa eskwela o sa trabaho. Pero pagdating ng tanghalian at hapunan, magkakasabay na kumakain. Hindi gaya sa ibang bansa na madalang ang pagkakataong magkasabay na kumain ang kasama sa bahay dahil magkakaiba ang oras ng trabaho. At dito may live broadcast pa ng balitang nangyari bago ka pa magising sa umaga. Ay, Pogi! Nandito ka pa pala. Ha? Sinong pogi? Ikaw yung sinasabi kong Pogi. May isa pang Pogi dyan pero alam kong wala na. At maaga laging pumapasok yun. Si Sir Onyo. Nana Lumen, pumili na po kayo dito, oh. Baka mausog mo naman ang apo ko, Len. Hindi pa kumakain ng almusal yan. Pinapapak mo na. Baka maubos ang apo ko sa mga pakagat-labi mo dyan. Hitad ka. Yummy kasi itong apo mo. Si Sir Onyo naman crunchy. Hindi po ba kayo naghahanap ng yaya para sa anak at sa apo nyo, Nana Lumen? Ay, oo nga pala. Munti ko na makalimutan dahil dito kay Pogi. Alam niyo na po ba ang latest dito sa baryo? Ano na namang chismis yan, Len? Ikaw talaga. Hindi ka na naubusan ng chika kada umaga. Ay, iba po ito, Nana Lumen. Nakakagimbal po. Kahindik-hindik. Kaya hawakan niyo mabuti ang panty niyo at baka maluwag ng garter niyan. Kusang malaglag. Naku, Nana Lumen! Maagang chika minute ito. Baka hindi niyo po kayanin.
Pwes, ako nang magbubuhay na mano sa inyo. Bakit ano ba yon? Chismis na naman ba yan tungkol sa kapitbahay mong nagpapautang ng pera? Nasa laki ng tubo, hindi makasingil sa umutang. O baka naman yung kabit ng isang konsyale na buntis na? Ay, hindi po. Malayo po sa mga sapantahan yung latest din sa baryo. Ano nga? Ay, masyadong suspense iring hitad na to. Sabihin mo na at baka naman mautot ako sa sobrang pasuspense mo. Eto na nga po. Si Asyong na kubrador ng weteng. Oh. Nakita daw po kaninang umaga sa bahay ng makina ng patubig ni Casimo. Tigok na. Ha? Ano? Napano naman si Asyong? Baka naman yan, chikang barbero lang. Madibanda ka pa, berat ka. Ay, hindi po. Ito'y katotohanan at pawang sitsit lang ni Aling Kobang. May kagat daw po sa liig at dinukot ang puso. Ha? Sabi ng mga osisero at osisera, na biktima daw po ng aswang eh. Nasa bayan pa raw pong bangkay. Sinusuri pa daw ng mga otoridad. Ay, Panginoon ko. May aswang na namang gumagala dito sa atin? Aswang? Nako, totoo pala may aswang dito. Nakakatakot naman. Opo, kaya pumili na kayo ng bibili nyo at nang makaubos naman po ako ng paninda bago magtanghalian. Tutok na tutok din po kayo sa chika ko eh. Ay, oo nga pala. Naku, masitsit ka kasi. Sige, itong pipino, 2 kilo, at saka itong saluyot. Bili ni Onyo yan. Ikaw, Apo, anong ulam mamayang gabi ang gusto mo dyan? Bahala na po kayo, Lola. May libreng balita pa kayo sa magandang tendera. Ay, salamat. May nakapansin din ng beauty ko. Ano na nga palang pangalan mo, Pogi? Tommy Domingo. Tom na lang. Hyper naman tong magandang naglalako na to. Tapos, tricycle pang minamaniho sa paglalako. Bago magtanghalian, magkasunod na dumating sina Lolo Ingo at Tito Onyo. Dinatnan nila akong nagsusulat sa ilalim ng puno ng kaimito. Malamig kasi dito, kaya masarap tambayan at dito na rin kami kumain ng tanghalian. Ang bahay nila Lolo ay napapalibutan ng mga punong kahoy. Sa harap ay mayroong nakahanay na mga puno ng kaimito at sa magkabilang tagiliran ay mga mangga. Sa likod, nandoon ang chiko, guyabano at mga bayabas na tila mansanas ang laki ng mga bunga nito. Nandoon din sa likuran ang lumang bahay nila Lolo Ador, estilong bahay Kastila ito. May unang palapag at yari sa kahoy, para daw kay Papa yun, sabi ni Lolo Ingo, kaya kahit may kalumaan na, hindi tinitipag. Doon sana ako tutuloy kaya lang hindi daw naipalinis ni Lola Lumen. May biktima daw ng aswang kagabi, Lo. Sabi po ni Lynn. Ay, oo. Si Asyong yan. Nandun ako kaninang umaga nang matagpuan siya sa bukid. Kawawa nga ang sinapit niya. Halatang nanlaban bago siya napaslang. Tay, hindi po kaya yung naramdaman nating parang malaking ibon na dumapo doon sa isang punong yun ang aswang? Ibig niyong sabihin, nagparamdam dito sa atin ang aswang na umatake kay Asyong? Hindi ako siguradong aswang yung kagabi. Pero malakas ang pagaspas. Ilang taon na rin ang nakalipas ang mabiktima si Risa ng aswang. Pasensya ka, Darak. Hindi naman nakakalipad ng aswang na lahay ni Aling Orang. Nagsasababoy ramo o kaya malaking aso. Pero di naman sila lumilipad. Kaya nagsisimula na naman silang manggulo. Baka ito na po ulit ang panahon para balikan natin ang pagiging manunugis, Tay. Maiganti ko naman si Risa sa kaapiang sinapit niya. Ay, siguro ga. Mabuti pa'y ayusin ang mga gamit natin. Ikaw, Lumen, ay huwag ka nang sumama pa. At hindi ka naman nagaya ng dati na mabilis tumakbo. Paano ka pa matatawag na manunugis kung laging nakasumpong ang tuhod mong nirarayo ba? Ay, ayos lang naman. May makakapalit naman na ako. Ay, sino naman ang nirecruit mong matanda ha? Abay, lalayo pa ba naman ako? Hayan, sa harapan mo, si Tom. Ay, nako. Baka hindi kayanin ni Apo ang pagiging manunugis. Delikado yon. Baka masisipa ako ni Franco. Naku, Tay. Brown belter po si Tom ng Taekwondo. Sabay po kami nag-aral ng martial arts sa Quezon City. Magaling po yan. Hindi lang halata at papogi kasi ang datingan ng forma eh.
Hindi naman nila ako pinilit pero ipinaliwanag ni Tito Onyo ang ibig sabihin ng manunugis ng aswang. Basta kaya mong ipagtanggol ang sarili o kaya mong lumaban sa mga aswang, pwede nilang hasain. Mayroon silang mga armas na inilabas, hatchet, may pana at palaso at buntot pagi. Hinahasa nila ang mga ito hanggang sa mapatalas ang mga talim nito. Lecture muna si Sir Onyo sa akin kung ano ang kahinaan ng aswang. Saang parte ng katawan ng aswang ang manipis ang balat at kung saan ang points na dapat patamaan ng mga armas. Albularyo nga pala si Lolo, nalimutan ko na. Kung kasi naalala ko, hinihilot niya balikat ko kapag masakit. Sa kabubuhat ng kaba ng palay. Oo, kahit ang lolo Ador mo, albularyo din. Nandun nga sa kabilang bahay ang mga gamit niya eh. No offense dito ha. Naniniwala ka ba sa mga albularyo? Sa ibang albularyo hindi ko kilala, pwedeng hindi. Pero kay tatay, naniniwala ako. Nakakasama niya kami ni nanay noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Talaga? Ibig sabihin, may mga nakaharap na talaga kayong aswang sa totoong buhay? Oo, nakapaslang na ako ng mga aswang noon pa. Laging probinsya ko kaya alam ko ang mga urban legends na yan. Akala ko, ang mga mythical creatures na yan ay kwentong bayan lang. Totoo pala sila. Ang mga Middle Eastern naman, naniniwala sila sa mga mangkukulam o mambabarang. Aswang, never heard. Mas matindi sila doon. Pwede ka nilang makulam sa salita o kaya sa tingin lang. Mabuti bukas pa ang tindahan ni Aling Merta. Kung hindi, doon pa tayo pupunta sa luwasan para makabili ng sigarilyo. Nalimutan ko kasi kaninang pauwi ako eh. Napansin kong alas 7 pa lang ng gabi, sarado na ang mga bahay na nadaanan namin. Malamang natakot ang mga residente dito sa napabalitang napaslang ng aswang kaninang umaga. May mga lalaking tambay sa harapan ng tindahan. Ang nakakatawa lang sa 4 na nandoon, isa lang ang hindi nakahubad ng t-shirt. Ang 3 malalaki ang tiyan na parang 9 na buwang buntis ang malalakas ang loob na maghubad. Bumati sila kay Tito Onyo kaya sila man ay bumati na rin. May nagtanong na isa sa mga nandoon kaya ipinakilala ako ni Tito na pamangkin niya. Naku, kapag nga naman sinuswerte kahit gabi na makakakita pa rin ng magandang tanawin. Ano yan, Sir Onyo? Hi, Tom! Pagbilan nga po ng 2 kahang lights. Anong lights na sigarilyo ba? Yung pang mayaman o lights na pang mahirap? Ano yun? Yung pamasa siyempre. Kaing bili ng mayaman at mahirap. Pagbutihin ang paninigarilyo ah. Oh, hay ng 2 kaha, 160. Okay, etong bayad madam. Mauna na kami mga pare ko. Huwag masyadong paggabi at delikado ang baryo natin ngayon. Oga, tagay ka muna. Sige o. Siga din naman kumpare mo, Tito. Maalinsangan ang panahon kaya siguro mga nakahubad ang mga nagiinuman ng beer sa tindahan ni Nalin. Nagkakatuwaan kami ni Tito Onyo nang marinig namin ang malakas na pagaspas ng pakpak. Napaatras kami ng bahagya nang dumapo siya sa isang puno na nasa tabing kalsada. Muli itong lumipad pabalik sa direksyon ng tindahan ni Lin. Mabilis ang naging kilos namin at tumakbong pabalik dahil sa 4 na lalaking nakatambay doon. Isang malakas na sigaw ni Lin ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Dinagit niya si Turo. Mabilis ang mga kilos naming nasundan ng aswang. Dahil mataba si Turo, mabigat ito kaya hindi sa makalipad ng mataas. Hindi ka makakalayo, hudas ka! Kailangan nating makuha ang atensyon niya. Tom, bunutin mo ang tulos na yon. Sumunod ka. Anak ka ng bubulilasing. Nanggigil ako sa yung impacto ka. Akit ako pare. Naiika na yata sa salawal pare ha. Pinapagod mo akong hinayo pa ka. Ha! Sapol sa pakpak ang ungas. Nadali mo bata. Naku po, binitiwan si pareng Turo. Aray ko, ang bigat mo pare. Nakatakas ng peste ng aswang. Ayos ka na pare. Hindi makakibo si Turo nang bumagsak sila ni Tito Onyo sa lupa. Nanginginig sa takot at duguan ang balikat niyang kinapitan ng kuko ng aswang.
Hindi naman makahinga si Tito sa bigat ng kumpare niyang nakadagan sa kanya, kaya ibinili niya ito. Hindi makapagsalita sa takot si Turo. Hindi nang tagal, dumating ang mga kainuman nila sa tindahan. Isinama namin si Turo sa bahay para magamot ni Lolo Ingo. Inihatid namin siya sa bahay nila na doon lang din naman pala, sa likod ng bahay nila Lynn. Ano bang itsura ng aswang na nakaengkwentro nyo? Ulong paniki po siya, tay. At may pakpak ng paniki. Mahaba ang mga kuko sa kamay at pati sa paa. Pero walang mga buhok ang katawan niya. Hindi kaya asbo ang mga yon? Pero hindi natin napuksa ang halimaw na yon. Sa pakpak lang tinamaan ng sibat. Mabuti na lang matulis ang dulo ng kawayan na yon. Kung taga dito lang yon ay mabilis na makikilala. Dahil magkakaroon siya ng tama sa braso o sa bandang tagiliran kapag bumalik siya sa kanyang anyong tao. Sino ba sa inyong dalawa ang amoy arenola? Mapanghi eh. Ay, hindi po ako, Lola. Parang ikaw yata yun, sir. Ayan hanggang dibdib mo basa ka. Amoy kang ihi talaga. Ako nga po, tay. Naihi si paring Turo sa takot eh. Kay laking damulag eh. Kung umasa parang akala mo kung sinong siga. Yun pala, urong ang kuwan sa mga ganong pagkakataon. Maligo ka na anak at makati na sa ilog yung amoy mo. Hindi ako nakatulog ng gabing yun, Sir Jupiter. Ang totoo, natakot din ako. Hindi lang masyadong halata kasi kasama ko si Tito Onyo. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Pero siyempre kailangan kong lakasan ang loob ko para hindi niya sabihin na naman na laking village kasi. Kapag daw laking village, lampa at porma lang daw ang alam gawin. Kaya nga nag-enroll ako sa martial arts noon kasi kapag nagbabakasyon kami dito noong nag-aaral pa kami sa Maynila, isinasabak kami ni Lolo sa bukid para daw pagpawisan at nang lumakas ang katawan. Kapag pinipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang hitsura ng aswang na yun. Kinikilabutan ako sa itsura niya. Madaling araw na nang maidlip ako. Pero dito sa probinsya ay may normal na alarm clock na gumigising tuwing umaga. Oh, bakit bumangon ka na? Maaga pa naman ah. Matulog ka muna at gigisingin na lang kita mamayang 9 at sasama tayo sa bukid. Hindi na ako makakatulog ditong lagay na to. Mamaya na lang ulit. Good morning po. Umupo ka na din at nang makapagkape ka na rin. Ako na po, Nay. Abisado ko na ang timpla ng kape ng bunso ko. Ayun na naman siya. Ako na nga. Ako na. Oh, maupo ka na dito. Sa umaga po kasi, Nay, walang asukal ang kape niya. Kapag magabandang tanghali na hanggang gabi, may 1 kutsaritang asukal sa 2 kutsaritang kape. No cream. Oh, dito ka sa tabi ko at si tatay amoy alkampur pa yan. Salamat po, Tito. Anong gagawin natin sa bukid? Magpapatubig kami ngayon. Masarap maligo sa bomba ng tubig. Naalala mo ba nung mga teenager kayo ng tito mo? Noong kayo'y naliligo sa patubig, pinagawa ng tito mo yun ng pool. Magpiknik tayo doon, Apo. Maglilibang ng bahagya. Hindi naman puro trabaho. May matutulugan po ba doon? Meron. May kubo doon. Nang sumikat ang araw, iginagayak na ni Lola ang mga dadalhin namin sa bukid. Maghapon ang plano namin doon. Pero ako ang iniisip ko pagdating namin sa bukid, matutulog muna ako. Bandang 6:00 mayroon nang dumating na 2 bisita si Lolo Ingo. Nung unay seryoso ang usapan nila. Bandang huli may pinagtatawanan na sila. Nang makalis na ang mga bisita ni Lolo, dumating si Kapitan Terong. Nalaman na ni Kapitan ang nangyari kagabi kaya tinawag kami ni Lolo para personal na pasalamatan ni Kapitan. Paalis na kami nang dumating si Lynn para dalhin ang order ni Lola na isda na babaunin namin sa bukid. Ay, baka naman po pwedeng makigulo sa inyo sa bukid mamaya. Kung pwede lang naman. Kung hindi naman pwede, pwede pa rin. Hindi po ba nanaglumen? Ay, pwede. Ikaw pa? Hala, kami aalis na. Sumunod ka na lang doon mamaya. Okay po, sige. Magugulat na lang kayo mamaya. Natawa ko sa admirer mo nyo. Wala kasawa-sawang magpahaging sayo.
Ngayon, dumagdag pa si Tom dito. Kulang na lang tumulo ang laway ni Lin sa inyong dalawa. Tay, kababata ko po si Lynn. Ganun lang po siya talaga. Mabait siya, Tito. At saka, ang maganda sa kanya, marunong magtrabaho. Oh, si Kateban to Pinapara tayo. Hintuan mo nga anak si Kateban. Sige po. Pupuntahan sana kita Kaingo. Saan bang punta nyo? Sa bukid kami, magpapatubig. Sinama ko na mga bata at kami magpipiknik doon. Ganun ba? Sige, doon na lang tayo mag-usap sa bukid. Susunod na lang ako doon. Ay, mabuti pa ga. O sige, sumunod ka na lang doon Sige po. Hindi naman kalayuan ang bukid ni Lolo sa mga kabahayan. Malapit ang bukirin. Gumawa sila ng kalsada na kayang pumasok ang sasakyan na nasa sentro. May kubo na dito na maganda, yari sa kahoy at konkreto ang kalahati. Sakto sa init ng panahon, may matutulugan ako mamaya. Pagkatapos naming ibaba ang mga gamit, binuksan ni Lolo ang dinamo ng patubig. Malamig at malinis ang tubig dahil sa deep well ito nang gagaling. Ang tinutuluan ng tubig ay pool-like ang laki na may 5 talampakan ng taas ng dingding at mayroong malaking tubo papunta sa aripit ng mga pinitak ng palayan. Lamig ng tubig Tom, halika na dito. Okay, papunta na. Ingo, dito ba natutulog si Boyong kapag nagpapatubig ng magdamag? Hindi naman. Bakit? Parang may natutulog dito May bahid pa ng dugo, iring papag natin din Oo nga no. Parang may nakatulog ditong sugatan Hindi ba't may padlak naman ang pinto na yan? Paanong may nakapasok dito? Parang may ibang amoy na kumapit sa papaglumen. Ibang sangsang ng dugong ito. Hindi ako magkakamali. Sa aswang ang dugong ito. Hindi kaya galing sa aswang na nasugatan nila Tom at Unyo ang nakarating dito kagabi. Kung ganon, ay taga rito lang ang aswang. Mag-iinit ako ng tubig na lalagyan ko ng asin at ng pabuhusan mga dugong ito. Alam mo na ang mangyayari sa may-ari ng dugong ito. Ano po mangyayari, Lola? Ay, kabayong duling, visit kang bata ka. Ginulat mo ako. Akala ko sinundan mo na ang tito mo doon. Makakaramdam siya ng kirot sa parte ng katawan na nilabasan ng dugo. Kahit hilom na ang sugat niya. Hala, tayo na doon at ang magawa ng lola mo ang orasyon nyo. May paparating po, Lolo. Sige po, sundan ka po si Tito. Si Mang Teban na albularyo ang dumating kasama ang anak niyang si Lassie Cabal, isang bank employee sa bayan. Sinalubong sila ni Lolo Ingo. Hindi muna sila pinapasok sa kubo ni Lolo Ingo at nilibang ng kwento si Mang Teban. Dahil mayroon pang ginagawa sa loob si Lola Lumen. Kita namin si Lassie na ibinaba ang kanyang dalang bag at naghubad ng suot na bestida. Naka-denim short pants siya na maigsi at sandong puti. Nagtawanan kami ni Tito Unyo nang makita naming papalapit siya sa amin. Hi boys, pwede maki-join? Pwede naman. Kumusta ka naman Sir Onyo? Pareho lang tayong taga dito pero madalang tayong magkita ha? Oh, sino naman tong gwapo ding ito ha? Okay naman. Si ano yan? Si Tom. Anak ni Kuya Franco. Hi Tom, Lassie Cabal. Hi. Nana Lumen! Nasaan na kayo? Hay nako, pupunta din pala ditong babaeng palengkera na yan. Nako, nandito rin pala tong babaeng feeling beautiful na to. Aldo, tulungan mo ako ibaba ang mga baon natin. Nakakayang makikain tayo. Libreng ligo na nga tayo. Saan po natin ilalagay, tita? Halika, doon natin ilalagay sa kubo syempre. Okay po. Tita, sino yung nandun po sa pool? Pumunta ka para makilala mo. Kinawayan ni Tito Unyo si Aldo kaya nagtatakbo ang bata papunta sa pool.
Paglapit niya ay mabilis na lumundag ang bata kaya nang makilamsikan si Lassie ng tubig, napasigaw pa ito at inirapan ang bata. Nahiya naman si Aldo kaya nagpunta sa likod ni Tito Onyo. Ilang saglit pa'y sumungaw si Lynn na nagpanganga sa amin ni Tito Onyo. Naka one-piece floral bathing suit siya. Nagpo-pose muna siya bago siya lumundag sa tubig na ikinairita ni Lassie at doon nagsimula ang patot sa dahan nila. Pero natawa lang kami ni Tito dahil parehong rapper ang mga ito. Ay naku, huwag masyadong masungit at kapag naiirita palagi sa iba. Baka tumanda ka ng walang asawa, ikaw din kawawa. Hindi na nga maligawan, nagmamaganda pa. Hindi ka naman talagang maganda. Boom! Hoy, babaeng palengkera. Huwag mo akong itulad sa yung garutay ka. Kapag nakakita ng gwapo, naduduling ka. Kahit hindi nililigawan, nagpapapansin ka. Kaya akala nila kaladkarin ka. Hindi naman ako nagmamaganda dahil talagang ako'y maganda. Boom! Garutay mang tingnan ay okay lang. Ang kagarutayan ko naman ay hanggang salita lang. Hindi gaya ng iba na nagbibilang. Nagbibilang ng shotang sinasamahan. Kung tutusin ngayon, masagwa ng tingnan dahil ang edad ay wala na sa bilang. Dahil ang kalendaryo hanggang 31 lang, ang nagmamaganda ay 5 taon na lang at member na ng quadragenarian. Boom! Awatin na natin. Baka magkapikunan ng dalawang yan. Huwag Tito. Tingnan natin kung sino mas matibay. Nako. Ako'y sumapit man ng quadragenarian, hindi mahalaga at edad lang naman. Mahalagang ako'y mayaman, magbilang man ng shotay, wala kang pakialam. Buti nga ako may nabibilang kumpara sa yung walang mabilang. Kahit aso hindi ka magustuhan, amoy mo kasi tulad ng tinda mong bilasang hasang-kasang. Ouch! Ganon? Wow! Mayaman pala. Dapat sana'y nagpaderma ka na. Ang tigyawat mo sa mukha ay puno na. Wala nang pwesto kaya sa leg na napupunta. Umahon ka na dahil mukha mo'y pulang-pula na. Para ka ng longganisa. Dahil mayaman ka, dapat sana'y may pambili ka ng pang-ahit para naman sina Onyo at Tom lang ang balbon ng kilikili. Dahil si babae masagwa ang balbon lalo na sa nakasando pa. Amoy hasang-hasang man pero inihaw na. Kaya masarap lalo na kapag ang sausawan ay bagoong na may kalamansi pa. Break na muna at baka sa iba na mapunta. Personalan ang mga tirada kung tutusin kami lang dito sada. Pero nagsulputan kayo, may pang-aabala, kaya kung pwede ay awat na. Umahon muna at nang makapagluto na. Kawawa si nanay, nagluluto mag-isa. Walang kasama kaya tayo muna. Hay, mabuti pa nga at baka masampal kong babaeng yan. Oh, easy lang. Walang pisikalan. Let us enjoy the day. Sir Onyo, iahon niyo po ako. Halika, pasan ka sa akin. Guys, break muna. Dito muna ako at magpapalamig lang muna ako ng karburador. Sasamantaling kong init ng araw at lamig ng tubig. Nakaka-fresh. Galing nyo pala mag-flip top ah. Umaahon kami ni Lynn nang makita kong may paparating na nakabike. Si Boyong Gomez na katulong ni Lolo Ingo sa pagsasaka. Nilingon niya kami ni Lynn na umaahon sa pool. Nang makita niyang nakabathing suit si Lynn ay muntik na siyang magtuloy sa pinitat na may tubig. Nasobrahan yata ng pagkamangha at hindi na nakita ang daan. Paglapit sa kubo, nagtatawanan sina Lolo Ingo at Mang Teban na nakakita sa kanya. Wala ka pa rin pagbabago, Boyong. Paano bang huminto ka muna sa katumitig kay Lynn? Kaysa naman sa pumipidal ka tapos sa katitig ka sa bathing suit. Muntik mo nang arumbangin ang pila-pila. Nagulat pa kasi ako Akala ko artistang nakarating dito sa atin. Ay, kaya hindi ka nawawala ng kulit Dito ka ba natulog kagabi, Boyong? Ay, hindi po tatayin ko. Maaga po akong umuwi kahapon. Nang masabugan ko po ng abo ng huling pitak doon sa dulo, umuwi na rin ako. Bakit po? Wala naman. Pakitingnan mo na lang kung napuno na yung unang banos na yan. Sige po. Lolo, excuse lang po. Sandali lang ka, Teban. Ay, sige at sisilipin ko lang muna itong mga nag-iihaw ng isda din Lo, pwede ko na po bang higa ng papag? Gusto ko po kasing umidlip muna Sige. Pwede na po kung inaantok ka na. Gigisingin ka na lang mamaya kapag kakain na tayo Punasan mo yung buhok mo at basag-basa.
Presko ang hangin sa bukid kaya habang nagkakaingay sila sa labas ay naidlip ako. 1 oras at kalahati na pala ang nakalipas. Ginising ako ni Tito Onyo para kumain ng tanghalian. Tinatamad pa akong bumangon pero pinilit niya ako. Kaya pupungas-pungas pa akong lumabas. Nakahain na sa mahabang mesang kawayan na nasa tagiliran ng kubo ang mga pagkain na niluto ni Lola at ang mga baon ni Lynn at Lassie. Maingay na masaya ang tanghaliang yon. Pagkatapos kumain, nagbalikan sila sa pool. Ako naman bumalik sa loob para matulog uli. Pero naririnig ko ang usapan ni Lolo at Mang Teban sa labas. Si Asyong pala ay kasali sana sa flip-top na ikinakampanya ng barangay. Pati itong si Toro ay nakalista din pala sa sali doon. Ilang araw na lang ay piyesta na dito sa atin. Ibig mong sabihin ang mga target ng aswang ay ang mga kasali sa paligsahan, ganun ba? Baka naman pagdating ng piyesta tayong dalawa lang din ang nandun. Mismo, malaki daw kasi ang premyo sa mananalo dito sa barangay. 3,000 daw. Tapos kapag nanalo dito, isasali naman sa interbarangay. Hahatiin daw sa 4 ang mga barangay. Paanong paghahati ba? Abay, tayo ay kasama sa Timog. Zone 1 tayo. At ang mananalo sa Zone 1 ay ilalaban sa piyesta ng bayan. 5,000 na daw ang premyo. Pero magandang sumali din ay mga albularyong manunugis para matutop ang aswang. May katwiran ka na ba? Ibig mo magsabihin kailangan sumali tayo? Ay ho, nakuha mo din. Double purpose tayo. Para sa premyo, para mahuli ang aswang. Siya. Ipalista mo na tayong dalawa. Pero kakausapin natin si Kapitan para dyan. Hanggang doon na lang ang narinig ko dahil hindi ko na kayang paglabanan ang antok ko, kaya tuluyan na akong nakatulog. Nahimbing ako at namalayan ko na lang na may tao sa paanan ko kaya dahan-dahan kong idinilat ang mata ko. Si Kuya Boyong na kinukuha ang pala na nakasuksok sa dingding. Hindi ako nagpalatang gising na kaya mabilis din siyang lumabas. Mabilis lumipas ang oras. 4:00 na pala ng hapon nang magising ako. Nakaalis na sila Tata Teban at Lassie. Sina Lynn naman nag-aayos na ng mga gamit nila. Hindi nagtagal pumasok si Lynn sa banyo para magpalit ng damit. Si Tito Onyo nasa pool pa. Nakita ko ang mabagal na lakad ni Kuya Boyong palapit sa banyo. Pero sa likod siya pumwesto. Maingat akong lumapit nang hindi namamalayan ni Kuya Boyong. Nakasilip siya sa siwang ng banyo. Baka madagdagan yung kuliti mo, kuya. Huwag kang maingay. Maghuhubad na. Matagal ka pa ba dyan, Halin? Magbabanyo din ako. Ha? Ikaw pala yan? Hoy! Sino yan? Mga engot kayo Mambaboso pa kayo? Wala nang babosa sa'yo. Kaya nga nagtatanong ako sa'yo kung magtatagal ka pa ba dyan. Katanda na boboso pa si kuya. Hindi pa nga gumagaling ang kuliti. Gusto pang dagdagan? Ano namang tinatawa-tawa mo dyan? Wala. Nainip na daw si Aldo. Ang tagal mo daw kasi. Sige na, mauna na kami. Okay, sige. Susunod na din kami. Nang mapuno ng tubig ang lahat ng mga pinitak ng palayan ay umuwi na din kami. Naiwan lang doon si Kuya Boyong na siyang nagsarado ng makina ng patubig. Para kaming mga lantang gulay sa pagod at wala nang nakakain ng hapunan kaya maaga kaming nakatulog lahat. Ako na naman ang nahuling magising. Para talaga silang may alarm clock na nagigising ng 5:00 ng umaga kasabay ng pagtilaok ng mga manok na alaga ni Lolo Ingo. Oh, kape mo. Pupunta ako sa bayan mamaya. Sama ka? Salamat. Sige, bibili ako ng mga short pants at saka sandong pambahay. Nagbabawi ka ng tulog, ha? Maganda yan. Tito, narinig ko ang usapan ni na Lolo at Tata Teban kahapon. Nasabi nga ni tatay sa akin kahapon. Pero delikado ang plano nilang yun, eh.
Siguro nga, magandang paraan din ang naisip nila. Kaya lang tito, gusto pa yata nila mag-recruit ng mga sasaling magpapalista. Sa susunod na linggo na daw ang face-off dito sa barangay. Oo, magpo-post daw ang SK ng mga kasali sa face-off. Gising na pala kayong dalawa. Sindihan mo nga anak ang mga dahon na winalis ko. Doon ko inipon sa ilalim ng punong manggat nang mamulaklak na uli. Opo. Si tatay po nasaan? Maagang sinundo ni na kapitan at kateba ng tatay mo. Bakit po? Saan sila pupunta? Nakita daw na nakalutang sa sapa ang bangkay ni Jeng Jeng. Bangkay na naman? Masyado nang namiminsalang mga mamamatay tao na yun ah. Alas 9 ng umaga nang bumalik si Lolo Ingo. Sinabi niya sa amin na turuan siya sa flip-top dahil kailangan niyang sumali at manalo sa rap battle. Kailangan din na maganda kami ni Tito Unyo dahil isa sa amin ang kailangang maging partner ni Lolo sa face-to-face sa final. Ay, may duda na rin ako na isa sa mga kalawak ng flip-top na yon ang salarin. Desperado pong manalo ang aswang na yon sa kompetisyon. Kasi kapag walang makakalaban sa kanya, dito sa barangay otomatikong siya ang panalo at premyo ay sa kanya na. Mas maganda pong kayo ni Tom ang maging partner. Ako ang magbabantay sa panahon ng rap battle. Baka hindi lang isang kalaban natin dito. Paano kung may kasama siya? Tama ka, anak. Kailangan maging handa tayo. Laman ng mga kwentuhan ng mga tao sa baryo ang magaganap na rap battle. Ang ibang mga nagpalista na kalahok hindi naman albularyo. Panlito na lang siguro ito sa mamamatay tao. Hanggang sa palengke sa bayan ay kwentuhan pa rin ang tungkol dito. Bumili kami ni Tito Unyo ng bawang at asin. Marami ang mga ito pero hindi na ako nagtanong. Nang mabili na namin ang lahat ng kailangan, akala ko'y uuwi na kami. Dumaan pa kami sa sementeryo. Regular palang dinadalaw ni Tito Unyo ang puntod ng kanyang yumaong nobya. Pero pagdating namin sa puntod niya, nagulat si Tito Unyo. Sino kaya nagdala ng bulaklak dito? Parang bago lang ito ah. Baka mag-anak ni Risa ang nagdala niyan dito, tito. Imposible. Wala akong alam na kamag-anakan si Risa dito. Uli lang lubos sa mga magulang si Risa. Meron siyang pinsan sa kabilang bayan pa. Pero imposibleng dalawin siya ng mga yon. Kaya nga nakarating siya sa atin kasi pinalaya siya ng mga yon nung teenager pa lang siya. Kanino siya tumira doon? Kay Mang Pining siya tumira. Matandang dalaga kasi si Ma'am. Madalas daw makita sa simbahan nun si Risa. Kaya inalok siyang aampunin. Pinag-aaral niya hanggang maging schoolmates ko siya sa high school at naging kami. Kaya nga lang nung nagkoleyo na ako, isa Maynila na ako, di ba? May nangyari ba sa kaso niya? O gano'n na lang. Close case na lang kasi biktima ng aswang. Oo, ganun na lang. Pero hinalay siya bago pinaslang. Kaya sobrang sakit para sa akin ang nangyari. Mula noon, isinumpa kong igaganti ko siya. Kasukdulang magbuwis ako ng buhay. Parang may ibang tao dito sa paligid. Oh, meron nga. Kanino ko pa nararamdamang may nakakakita sa atin. Diyan ka umikot. Dito ako. Hayun, tito. Tumakbo na. Ha? Sino ang hinuyupak na yon? Bakit nanunubok pa? Habulin natin, dali! Hinabol namin hanggang sa dulo ng sementeryo papuntang Bukirin na pero mabilis ang nawala. Pabalik na kami nang marinig ko ang mga yapak sa mga tuyong dahon at natapakang sangang tuyo. Naalerto kami at napatigil. May mga ungol ng halimaw na gustong sumalakay anumang oras. Malikot ang mga mata namin at inapuhap namin ang pinagmumulan ng mga angil na yon. Alerto ka, Tom! Iba na to! Tito, parang aswang dalawang lumalabas na to. Mga aswang ang mga hinayupak na yan. Huwag kang magpapasugat sa mga matatalas silang kukuha. Maghalimaw kayo! Ano ang ginagawa nyo dito, ha? Nag-aabang kayo ng mabibiktima? Uutasin kita! Nagkamali ka ng hinarap, boy. Babasagin kong dibdib mo! Ungas ka! Hindi ako engot. Yan ang bagay sa'yo. Tom, ballpen! Same old moves.
Mabuti na lang lagi kong dala tong fountain pen. Narigalo, tito. Akala lang nila, ballpen ano? Hindi nila alam na tarayan ng mga panabong natandang na manok. Matalas ang talim ng fountain pen na yun, Sir Jupiter. Talim yun na ginagamit na tari ng mga manok na isinasabong. Bumubulwak ang dugo sa lalamunan ng mga aswang na bumagsak sa lupa. Tama si Tito Onyo, ang leeg ng mga aswang ang sensitibong parte ng katawan nila, bukod sa mata. Mayroon pa rin kaming armas na hindi mahahalata ng makakakita. Ang bakal ng sinturon namin ay may patalim na animulanseta na kapag pinindot, aalsa na. Nang malagutan ng hininga ang mga aswang, mabilis kaming nagpunta sa istasyon ng pulisa para ipaalam ang nangyari. Sinamahan namin ang mga pulis sa sementeryo pero wala na ang mga bangkay doon. Tanging ebidensyang naiwan ang mga patak ng dugo ang nandoon. Pero parang hindi lang sila ang naroroon dahil mayroong mabilis na tumakbong palayo. Hinabol namin pero wala kaming nakita sa daan na pinuntahan niya. Pauwi na kami nang may mga taong nagkukumpulan sa daan malapit sa arko ng baryo. May kaugnayan kayo mga bulaklak sa puntod ni Risa sa mga aswang na nakaengkwentro natin? Pwedeng meron. Pwede namang wala. Hindi ba biktima din ng aswang si Risa? So, anong layunin nila? At lalagyan ng bulaklak ang puntod niya. Puzzled ako sa bulaklak na yun. Bakit ang daming tao sa arko ng baryo? Anong nangyari doon? Tingnan natin. Tata Teban, ano pong nangyari dito? Ayan, si Mileton. Lumutang nang binuksan ang aripit ng tubig kanina. Sinagpang ang leeg niya. Wakwak ang lalamunan na. Ibig pong sabihin, nakabara siya dyan sa daanan ng tubig? Oo, isa na namang biktima ng aswang. Nagpatawag na si kapitan ng ambulansya para madala sa morgue. Nang mabigyan ng maayos na burol, ay kawawa naman. Kaya babata pa ng mga anak niya. Kami naman po ay may nakaengkwentrong aswang sa sementeryo kanina. Pero nang binalaka namin, wala na ang bangkay ng mga aswang. Hindi birong pamamas lang ang nangyayari ngayon dito. Dapat na tayong kumilos. Kailangang matutop natin ang halimaw na yon. 3 araw ang lumipas na walang nababalitang napaslang ng aswang. Maraming dumadayo dito kapag fiesta, gaya ngayon. Kaya ito ang araw ng flip-top o rap battle dito sa barangay. Maraming tao sa plaza na mga manunood. Sa dami ng mga nagpalista, 2 lang ang natira na maglalaban. Si Lolo Ingo at si Tata Teban. Nasa intablado silang 2 kaya malakas ang mga palakpakan ng mga manunood. Si Ma'am Pining pala ang host dito. Nang tumayo na sa gitna si Ma'am, nagsigawan ng mga tao sabay ng palakpakan. Tinawag niya ang 2 MC at ipinakilala. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran, ang mga pwede at hindi pwede. Kaya nang mag-toss coin, si Lolo ang point A at si Tata Teban ang point B. Bati ko'y magandang umaga sa inyong lahat na nakanganga at 2 Ginoo kong kasama na feeling gwapo kahit kulubot na. Nais ko sana ay ipakita ang husay sa balagtasan na dati nating pinaglalabanan. Pero ngayon iba na, may estilo ng Amerika. Gayunpaman dapat ipakita kung sino ang may katwiran na papalakpakan. At sino naman ang malamang na batuhin pa ng mga manunood na puro ososero at ososera? Osesero ba at osesera? Ako man minsan ay kagaya nila. Lalo na as hindi alam ang nangyari sa nakikita. Kaysa naman sa magmagaling ka na akala mo ay alam na. Pero ang totoo, naguhula ka lang pala. Kapag natanong ng isang chismosa, maling impormasyon ang maikakalat pa. Kawawa ang makakasagap ng peking balita. Gaya nitong Ginoong nabubusit na yata at nalilisik na ang butas ng ilong. Kita na ang utak na kumikibot-kibot. Kaya huwag kang titingala kapag umuulan at makabalunod ka sa gasuntok ilong. Kung manggagamot ka, sana'y husayan nang hindi masising gaya ni Berta na sabi mo'y nakukulam. Kaya laging sumasakit siyan. Pagkalipas naman ng 9 na buwan,
biglang napaanak doon sa kangkungan. Boom! Sa kangkungan kasi nagsimulang sumakit ang tiyan. Akala ko na may ay kinabagan lang. Malay ko bang mahimala sa kangkungan. Nang tawasin mo kasi yelo daw ang iyong pamamaraan. Nilagay sa pitsil at saka binuhusan ng tubig pusong mainit na katanghalian. Kaya lumabas ay yelong may kabastusan ang hugis ng sani ng pagsakit ng tiyan. Berta, kung nasaan ka man, pakisabi sa kanya kung ako'y nagkamali sa sinabing dahilan ng pagsakit ng iyong tiyan. Dapat sa ating mga albularyo, hindi basta laging lamang lupa o maligno ang may kasalanan, kaya lagi kang niluluslusan. Parati mo silang pinagbibintangan. Kunwari laging magpapaatang ng kung ano-ano sa punso. Sa likod ng iyong bahay, pag alis ang nag-atang, ikaw din naman ang nakikinabang. Kung lantakan mo ng kain ang bikot kalabay na kunwari atang nagagalit ka pa kapag latik ay kulang. Sana lang ay nakikita mo rin ang mga kalagayan ng mga taong nagpapaalbularyo lang na wala silang pambayad kung magpapahospital. Kaya sa atin sila'y lumalapit, nagbabaka sakaling sila'y matulugan. Pero iba ka din naman sa dami ng hiling mong iaalay, daig pa nila ang nagpa-hospital. Ay sus! Hospital din naman ang kinapuntahan ng pasyente mong taga-kabilang bayan. Kaya ka nga niya nilapitan para magpagamot ng hindi magastusan. Pero ipinagtulakan mong magpa-hospital, kaya lang lumapit sa akin ay aking tinulungan na magamot ang pinalulunasan. Hindi ko binigyan ang kanyang kailangan kaya umuwi siyang hindi luhaan. Yung nga lang hindi tinablahan ng gamot na aking pinabayaran. Akala mo kaibigan tayo albularyo at hindi beautician, lalo nang hindi tayo magician. Paano ko naman lalapatan ng lunas si Juan gusto'y Juana ang kalabasan? Sana man ako kukutkot ng gamot na ipanglulunas sa isang lalaki na gustong magpakababae naman. Laging tandaan ang sakop ng kaalaman at hangganan ng ating kakayahan. Ang sa ating pag-espiritual, hindi natin sakop ang pangsensyang medikal. Gaya nitong mga aswang na halimaw na gumagala at namamasla ng mga inosenteng taong winawakasan ang buhay. Ang dapat sa inyo ay tadtarin ang buhay nang inyong maramdaman ang sakit ng inyong kahibangan. Huwag ako ang machitsimpuhan. Sisiguraduhin kong hindi kita uurungan. Hindi ko rin sila uurungan lalo pat makaharap ko ng mukhaan. Sisiguraduhin kong hindi na siya sisikatan ng susunod na kabilugan ng buwan. Ipapalasap ko sa iyo ang update ng mga kagat sa mga naging biktima mong inalisan mo ng buhay. Mag-iingat kang ungas ka kung sino ka mang mahanap din kita. Hep hep hooray! Kita naman natin ang mga thunders at hindi nagpapahuli sa kanilang patutsadahan. Akalain nyo na yan mga kababaryo, hindi lang pala sila albularyo, mga rapper din na kagaya nyo. Walang uuwi at maghintay ng ilang minuto para malaman nyo kung sino ang nagwagi sa flip-top na ito. Pansamantalay, mamili muna kayo ng mga gawa ng taga rito. Marami kayong pagpipilian sa mga produkto na gawa mismo dito. Hintayin natin ang desisyon ng mga hurado na magmula pa sa munisipyo. Break it down! Nang bumaba ng entablado sina Lolo, nag-ikot kami para tumingin ng mga panindang nakalatag dito sa paligid ng plaza. Nakita namin sina Lola kasama sina Aldo at Lynn. Si Lassie naman kausap ni Tata Teban at mga kasama sa trabaho. Ngayon lang ako inabutan ng fiesta dito. Masaya pala pero hindi kami kampante dahil baka ang aswang ay naririto. Matapos ang ilang saglit, muling umakyat sa entablado sina Lolo at Tata Teban. Nanawagan muli si Ma'am Pining para sa atensyon ng mga naroroon. Ay dahil sa kagandahang loob ni Mayor, ay pareho pong may cash prize ang ating mga kalahok. Ang ating first place ay tatanggap po ng 5,000 piso at siya ang ilalaban natin sa interbarangay.
At ang ating second place naman ay tatanggap ng 3,000 piso. Handa na po ba mga kababaryo? Handa na po! Okay, wag na nating patagalin. Ang ating second place ay si Teban Cabal. Kaya ang ating first place ay si Ingo Domingo. Hey, thank you. Congratulations din. Galing naman ni Lolo ah. Nako, si Lolo, umakyat pa talaga sa stage. Oo nga, sanay kasi sa balagtasan si tatay. Teka, nagugutom na ako eh. Ako din eh. Pagkatapos ng awarding, uwi na tayo dito. Sir Onyo, sasabay po akong pauwi sa inyo, ha? Sure, nasaan ang tita mo? Nauna na po. Dumating po kasi mga kaibigan niya. Okay, o dito ka lang. At kapag bumaba na si tatay, uuwi na tayo. Kaya na si na Lolo. Ay, tayo na. At nagugutom na ako. Congratulations! Tayo na! Pagdating namin sa bahay, maraming tao ang naghihintay. Ang mga kinontrata ni Tito Onyo na magkasikaso sa pagluluto at paghahanda ng pagkain ay halatang pagod na sa dami ng mga bisita. Nandoon si Kuya Boyong na tumutulong din na magkasikaso sa mga bisita. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso kahit binati ko siya. Nakisabay na din kaming kumain sa karamihan. Bandang 3:00 ng hapon, nag-uuwian na ang mga bisita. Kahit na may 3 kapwa guro na naiwan, hindi naghain si Tito Onyo ng mga alak na maiinom. Kaya hindi nagtagal, umuwi na rin ang mga ito. 5:00 ng hapon, nakaligpit ng lahat ng mga ginamit sa fiesta. Nakaupo na kami ni Tito sa ilalim ng kaimito at nagkakape na. Nako, napagod yata ang mga tisoy sa dami ng bisita. Nagdala ako ng panghimagas, oh. Upo ka dito. Anong panghimagas ba yan at nag-abala ka pa? Leche flan at saka halayang ube. Wow! Parang paborito namin ni Tito Onyo yan ah. Alam ko, kaya nga ako nagtabi nito kasi hindi nagpaluto ng ganito si Nana Lumen. At kung sakali magpaluto man sa dami ng bisita nyo, malamang wala na kayong matitikman. Salamat, madam. Upo ka muna at magkape tayo. Sandali lang at kukuha ko. Hello? Ay, andyan pala kayo. Nako, umepal na naman si Kinis. Lassie. Dito, nagkakape kami. Nako, may bisita pala kayong tinderang naglalako ng chismis. Ay, oo. Mabuti nga ako gulay at sariwa mga tinda. Hindi bilas ang karne na nagmamaganda. Oo! Tapos na ang flip top, may nanalo na. Kung ano man ang alitan yung dalawa, hindi maganda na kahit saan kayo magkita. Patutsadahan kayong dalawa. Ano ba ang ugat ng problema yung dalawa ha? Ewan ko dyan. Palaging ganyan kapag nakikita niya ako. Kung manlait yan, wagas. Dahil ba sa bangko ka nagtatrabaho, feeling mo kasosyo ka? O baka naman akala mo ikaw lang may pinag-aralan? For your information, isa akong nobelista. Talaga? Anong genre mga sinusulat mo? Love stories, action horror, action comedy. Gamit mo ang real name mo o may pen name ka? May pen name ako. Ako si Claudia Amor. Wow! May koleksyon ng mga pocketbooks si Tito Tonyo. Ni Claudia Amora. Ikaw pala yun? Nako, madaling manggaya. Mabuti sana kung may ebidensya. Maraming taong magaling magpanggap. Yeah, she's right. Si Claudia Amor ay si Lynn. Hindi lang siya mayabang. At saka kaya yan nagtitinda ng mga gulay. Nanggangalap siya ng mga kwento ng buhay ng taong may kwenta. Yung kapupulutan ng magandang aral. Kaya ko nga nalaman na siya si Claudia kasi nung brownout, dito sa eskwelahan pa siya nagpunta para ma-email ang script niya. Deadline na kasi, tama ba? Wow! You're amazing! Ay, correct ka dyan, Sir Onyo. Hindi lang pala basta nobelista si Lynn. Matalik na kaibigan siya ni Risa. Matagal nang gustong ligawan ni Tito si Lynn, kaya lang nag-aalangan siya dahil nga kay Risa. Pero sa napapansin ko, may gusto rin si Lynn sa kanya. Nang matapos ang patot sa dahan ng dalawa, napunta ang usapan namin sa mga nagaganap na patayan dito sa bayan. Malala dito sa baryo nila.
Napaksa ni Tito ang nangyari kay Risa. Alam niya na baka may alam si Lynn sa mga nangyayari noon habang wala siya. Meron siyang kwento nun sa akin na madalas niyang nararamdaman na may nambuboso sa kanya kapag nililigo siya. Eh di ba malayo sa kapitbahay ang bahay nila? Mapuno ang paligid nila. Ang mga bougainvillea doon mataas pa sa tao. Madalas na parang may nagbabantay sa kanya. Baka naman mga eksena yan sa script mo, ha? Ano ka ba naman, ateng? Matagal lang naagnas ang katawan ng kaibigan ko. Ngayon pa ba ako magkukwento ng kabulustugan? Hindi ba niya nasabi kung nakilala niya o kaya nakita niya? Di niya nakita ang buong muka, pero sabi niya, may nunad na malaki daw sa baba. Nung pinaslang si Risa, nag-iisa lang siya sa bahay. Nasa Baguio si Ma'am Pining, kasi may seminar siya. Sasamahan ko siya talaga doon kaso isinugod ko sa ospital si Tatang kasi nataka siya eh. Namatay si Tatang sa daan papuntang ospital. Kaya lang makauwi ako hating gabi na. Kaya ba nagpasama ka kay tatay para sunduin si Risa? Oo. Kasi si Tatay Ingo ang unang dumalo nung inuwi ko si Tatang na nasa ataol na. Pero pagdating namin doon wala na eh. Alam kong hinali siya bago siya pinaslang kasi punit-punit ang blouse ang suot niya tsaka wala na siyang pang-ibaba. Bukod doon, kinuha ang puso niya. Hindi ko kayang ipaliwanag ang sakit na dala ng pagpaano ng 2 taong minahal ko. Ano nga palang nangyari sa kaso niya? Wala. Case closed. Walang saksi. Walang maiturong salarin kasi nga, biktima siya ng aswang. Kaya kapag may nakaharap akong aswang, mapapatay kong pesteng yun. Matagal na akong gigil sa kanila. Kaya lang nung dinagit ng aswang si Kuya Turo sa harap ng tindahan ko, grabing takot ko eh. Ang pangit pala nila. Tumatak sa isip ko ang mga sinabi ni Lynn tungkol sa palatandaan ng posibleng salarin. Bago pa tuluyang kumalat ang dilim sa paligid ay nag-uwian na sina Lassie at Lynn. Dahil na rin sa maghapong abala, ay pagod din kami. Kaya maaga kaming nakatulog. 2:00 ng gabi nang bumangon ako para magbanyo nang maramdaman kong may mga kaluskos sa labas ng bahay. Pakiwari ko'y may umiikot. Ginising ko si Tito Unyo para makiramdam siya. Hindi kami nagbukas ng ilaw sa kwarto. Mabilis niyang kinuha ang flashlight at maingat kaming lumabas ng kwarto dala ang pisaw. Ito ay double blade na manipis at makitid na itak. Maingat kaming lumapit sa pintuan sa likod bahay. Bukas ang ilaw sa paligid ng bahay kaya nang lumabas kami bumulaga sa amin ang 2 nakakapangilabot na aswang. Talaga naghahanap kayo ng maagang kamatayan, ha? Mga peste kayo! Akong dudukot sa puso mo, peste ka! Uutasin kita. Etong bagay sa'yo. Makipagkita ka sa kauri mong halimaw! Tatakas ka pa, ha? Yan! Pulutin niyo mga ulo. Mga ungas kayo. Ano ba higay ang ginagawa niyo magtiyuin? Ayan po tay. Mga aswang na tayo pang napiling tiktikan. Eh abay, kailan ka sa managloob ng 2 ito? At tayo pa ang napiling bisitahin. Punta niyo si Kapitan at ang malaman ang nangyari. Dahil sa ingay nagising ang mga kapitbahay at isa-isang nagdadatingan para usyusohin ang nangyari. Hindi na kami nakatulog dahil ang mga kababaryo ay naghihintay na bumalik ang tunay na anyo ng mga napaslang na aswang. Dumating si Kapitan kasama ng mga tanod, papasikat na ang araw. Nang masikatan ng araw, nagbalik ang totoong hitsura nila. Walang nakakakilala sa kanila sa mga ulo ng mga aswang, kaya kinuha nila at dinala sa bakanting lote upang sunugin. Kuya Boyong, kanina ka pa ba dyan? Hindi kita nakilala kaagad Bagong ahit ka kasi. Kanina pa naman, Sir Onyo. Oo, para bumata naman ang itsura. Oh, anong nangyari dyan? Mga aswang na nagtakang pumasok sa bahay. Pero napatay namin sila. Hindi makatingin ng diretso si Mamboboso. Naiiya kaya itong lokong to? Mabuti naman at nag-ahit ng balbas. Hindi na mukhang ermitanyo. Ay, Boyong, sinili po ba ang palayan? Aba, bumata ka ng 10 paligo
Mabuti naman at nag-ahit ka. Bagay pala sa'yo ang walang balbas eh. Opo, Tata Ingo. Bibili lang po sana ako ng sigarilyo nang makita kong nagkakagulo ang mga tao dito. May aswang po palang napaslang sa inyo? Oo, mabuti nga at nagising sila. Baka planong pasukin kami ng mga ungas na yan eh. Tom! Anong meron dyan? Sinusunog ang aswang na napatay namin kanina madaling araw. Talagang hindi sila nananahimik, no? Lin, may tinda kang karni ng baboy? O kaya baka dyan? Masyadong titig ni Kuya Boyong sa dibdib ni Lin ha. Manyak ko lang isang to. Ay, meron naman. Baboy o baka? Nagpagong itsura nitong taong to na makapag-ahit. Baboy na lang para mas mura. Bigyan mo ko ng 1 kilo. Sariwa yan ha? Oo naman, kasing sariwa ako. Yun ang gusto kong sariwa. Makatas pa. Dumang ka sa bahay, Lin. Okay, Sir Onyo. Nang matupok ang mga katawan nila, unti-unti nang nag-alisan ang mga tao. Hanggang kami na lang ni Tito Onyo ang naiwan. Pagdating namin sa bahay, nandoon pa si Lin. Talaga palang hinintay niya kaming dumating. Sinenyasan niya kami ni Tito at doon kami sa malapit sa bahay ni Lolo Ador kinausap. Bakit naman nagtagal yung dalawa? Oh, bakit parang aligaga ka? Ano bang meron? Maupo nga muna tayo doon nang mag-relax ka. Para kang tensyonado. Kasi nga, yung katulong niya sa bukid, ano? Ano? Si Kuya Boyong ba? Ano siya? Nag-ahit, hindi ba? Sa mahawang panahon na katulong ni Tata Ingo yun. Ngayon ko lang nakita nag-ahit. Oh, mabuti na nag-ahit, di ba? Napansin niyo bang dalawa? Oh, nakita ko nga. Hindi ko lang napagtuunan ng pansin eh. Yun bang... Oo. Kasi magmula nang mamatay si Risa, hindi ko pa nakitang clean shave siya. Lagi mahabang balbas niya. May itinatago pala. Kailangan mag-ingat tayo. Kaya pala mailap sa akin ang kumag na yon. Kahit sa akin, ilag siya nang makita ko siya na binobosoan silin sa bukid. Kaya pala kapag alanganing oras, lagi nakatambay sa harap ng tindahan ng loko yun. Masusukol ko siya sa akto nang hindi niya namamalayan. Ilang araw ang nakalipas nang muli kaming bumalik sa bukid para maligo doon. Dumating sina Lin at Lassie pero hindi na gaya ng dati. Pagdating nila agad na naghubad ng t-shirt ang dalawa. Ready pala sa maghapon ang dalawa. Pareho silang naka two-piece bathing suit. Sadyang matalas talaga ang pangamoy ni Kuya Boyong na biglang dumating ng nakabisikleta. Normal lang ang lahat na parang walang nakita ang dalawa. Umahon kami sa pool ni Tito at nag-asikaso ng isdang dala namin na iihawin. Tumulong pa si Kuya Boyong na sinindihan ang uling naming dala. Hindi nagtagal nagsabi siyang maliligo din kasama ng dalawa. Tumango ng pag-ayon naman si Lin na naririnig ang pagsasabi niya. Habang nasa pool sila, nilalagyan na ni Tito Onyo ng pampatulog ang isdang para kay Kuya Boyong. Bagay pala sa'yo, Kuya Boyong, ang walang balbas. Gwapo ka. Manyak ko talagang hinayupak ng Boyong na to. Masyadong titig sa dibdib namin ni Lassie. Talaga ba? Salamat ha. May ibinubulong ka ba, Lin? Ha? Ako? Wala. Sabi ko, gwapo ka. Oo nga, Boyong. Tsaka macho ka pala. Ngayon lang kita nakita ng malapitan, ha? Tagisan ka ba talaga, Kuya Boyong? Taga Rojas City ako. Sa Capiz. Oh, teka lang. Yung mga trabahador dun sa rice mill sa kabilang baryo, mga taga-Capiz daw. Kakilala mo mga nandun? Ay, oo. Mga kamag-anak ko ang ibang mga pahinanti doon. Oh, ahora kayo. At nang makakain muna tayo. Mamaya saka tayo magbabad uli dyan. Nagtatawag na si Onyo. Ahon na tayo nung makakain muna. Halika na, Kuya Boyong. Kumain muna tayo. Sige, susunod na ako. Nang umahon si Kuya Boyong, medyo nahihiya pa siyang lumapit para sumalo sa amin. Pero pinilit namin siyang sumalo sa amin. Isang tilapyang malaki na lang ang natitira, kaya ito na ang para sa kanya. Halatang gutom din naman siya, kaya naubos niya ang para sa kanya. Nang matapos kaming kumain, may kinuha si Lassie sa baon niya. Kalamay na nakalagay na sa disposable na clear box at inabutan niya kaming isa-isa.
Habang kinakain namin ang masarap na kalamay ay tumayo si Lynn at inilabas ang baon niyang maiinom. Napansin kong lahat ay may itim na marka maliban lang sa isang iniabot niya kay Kuya Boyong. Yung mga aswang kayong gumagala dito, saan nagagaling? At kahit marami na rin napaslang, may mga nanggugulo pa rin. Malamang na hindi sila taga rito. Kasi sa mga napapaslang na aswang, walang nakikilala isa man sa kanila. Tsaka napapansin ko lang nitong malapit ng fiesta. Lahat ng mga nagpalistang kasali, pinapaslang nila hanggang sa umurong ng iba. Pero sa original na listahan, nakita ko nakalista ka, Kuya Boyong. Ha? Oo. Eh bakit nung araw ng kompetisyon, hindi ka umakyat sa entablado? Natakot ako eh. Baka kasi madamay din ako. Nag-iimbita nga pala si Ma'am Pining sa Sabado. Ay, bukas na pala yun. Death anniversary ni Risa. Kung hindi sana siya hinalay at pinaslang ng hayop na aswang, boy pa sana ang kaibigan ko. Punta ka, Kuya Boyong, ha? Damot lang hinayupak na to. Bukas na pala yun. Tingnan mo nga naman. Si Risa matagal lang inuod. Ang pumaslang sa kanya ay gumagala pa. Ay, hindi ako pwede bukas eh. Mag-spray ako ng palay bukas. Oh, Kuya Boyong, inaanto ka na yata. Nasobrang ka na yata sa busog. Daig mo pang lasing. Ay, oo nga eh. Nahantok na ako eh. Mabilis ang naging kilos namin. Ang lahat ay planado. Alam naming darating si Kuya Boyong doon kaya lahat ay umayon sa plano. Kung tatanggi siyang kumain, may pampatulog din ang nakalaang kalamay para sa kanya. Kaya kung tanggihan ang puto, malamang ang soft drinks ay hindi matatanggihan. Kaya ang napunta sa kanya ay walang marka. Siniguro naming wala na siyang kawala. Ginapos namin siya sa malaking puno ng manggang nakayungyong sa kubo. Lubid itong abaka na ibinabad sa dinikdik na bawang na nilagyan ng asin. Dala ni Tito ang buntot pagit pati na ang pisaw ay naglaan kami para sa dalawa. Kung sakali mang may dumating na kasama niya, handa kaming harapin sila. Ha? Anong ibig sabihin nito? Napapaso ako! Napapasok ka kasi aswang ka. Hindi ka naman mapapasok kung normal na tao ka eh. Palibhasa abnormal ka kaya ka napapasok. Sobrang galit ko sa pumaslang kay Risa noon pa. Ang kapal din ng mukha mo talaga. Nakuha mo pang mamasukan sa amin para hindi ka namin mapaghinalaan. Ungas ka! Panginoon ko, nilalabas na ng matutulis na kuko mga pa at kamay niya. Maganda na nag-ayit ka. Nakita namin ang tanging palatandaan ng pumaslang sa kanya. Yang nunal mong malaki sa baba na matagal mong itinago. Yan ang palatandaan ng manyako na humalay sa kanya. Alam mo nyo, nasarapan din ang nobya mo. Hayok ka sa laman, ungas ka! Kung hindi siya nanlaban, buhay pa sana siya. Kaya lang, ipinagdamot niya ang araw-araw kong inaabangan sa siwang ng banyo nila. Saka, hindi lang naman ako nakinabang sa katawan niya. Marami kami. Mga kampon kayo ng demonyo! Lalasugin ko ang katawan mo! Pagsisisihan yung latang ito, dito din kayong mamamatay! Maganda kayo. Mga kasama niya ang dumarating na yan. Kaya umalulong, nagtatawag siya. Tatapusin na kitang ungas ka! Salegang patamaw sa mata. Huwag kayong matakot. Kaya natin sila. Panginoon ko, hayaan na nga sila. Kaya natin ang mga hunghang na yan. Ito na ang katapusan mo! 6 lang yan. Kaya hindi na natin patatakasin ang mga hinayupak na yan. Para sa kapayapaan ng baryong to. Yan! Impacto kayo! Tikman mo ang buntot ng pagi! Pumutan mo ng ulo, Lassie! Ganito kasi. Yan! Pulutin mo ang ulo mo. Isa ka pa! Lin! Tagayin mo na yan! Bumabangon pa nga eh! Mga ugas kayo! Humarap ka! Mga halimaw kayo! Tom! Sa leeg! Nang humupa ang labanan, bagsak ang mga aswang.
Walang mga ulo ang katawan. Inipon naming lahat ang mga ito at sinindihan. Si Boyong ay nagliyab ng nakagapos sa puno. Napagod ako sa labang yon. Nanginginig ang tuhod ni Lassie at Lynn sa raganap. Hindi makapaniwalang nakapas lang sila ng aswang. Nagulat lang kami sa biglang pagsulpot ni Lolo Ingo at Tata Teban. Lo, bakit po napasuod kayo dito ni Tata Teban? Abay, pumunta dito si Aldo. Palayo pa daw siya ay nakita niyang may mga aswang na paparating. Kaya nagbabadaling bumalik at tinawag kami ni Kateban. Si Buyong pa lang pinuno ng mga aswang dito. Kahit tagal mong kasama ka, Ingo, hindi mo nakutuban. Mali ka dyan. Nung nakita ko may dugo sa papag, dyan sa loob, alam kong nakatulog doon ang aswang nung tinamaan ng tulos ang pakpak niya. Ang sabi niya, hindi siya natulog din eh. Maluloko ba niya ako? Dalawa lang naman kaming may susi din eh. Pero humahanap lang ako ng magandang tiyempo. Pero mas magilas pala itong mga batang ere. Nakaganti na ako para kay Risa. Sarado na ang chapter. Pwede ko na sigurong buksan ng panibagong chapter para naman totoo makamove on na ako. Nako, para magkakaroon na ako ng pinsan pagkatapos ng isang taon na. Abay, sumulong ka na onyo nang magkaapo ng tatay mo. Nako, parang naaamoy ko ng lucky girl Abay ako sa kasal Tsaka ninang na rin ako kung sakali. Tayo na, gumagabi na. Baka sumunod pa rito si Aldo. Tito, lalarga na. Ay, ang torpe! Habulin mo na, dali! Lynn, sandali! Ayaw mong lumingon ha? Claudia Amor! Oh, bakit? Huwag ka muna magsasalita nang alam mong makakasakit ka. Matagal na ako naghihintay, alam mo yan. Pero kung hanggang paghihintay, handa naman ako kahit tumandang dalaga pa ako. Mahal naman kita. Noon pa alam kong alam mo din yan. Gusto ko lang mabigyan ng katarungan ang kamatayan ng taong pareho nating minahal. Ngayon nagawa ko na. Baka naman pwedeng tayo na. Kapal din ang mukha mo, no? Noon ako naliligaw sa'yo, dead ka lang. Tapos ngayon tayo na agad. No way. Ligawan mo muna ako. Oo sige. Payag naman ako. Pero 3 oras lang ha. Kapag di mo ako sinagot, tabla na. Kita mo tong kumag na to. Ilang taon ako naghintay tapos eh. Sige na nga. Tayo na. Payakap na. Umuwi kaming masaya at may kapanatagan na wala nang manggugulo na mga aswang. Sa bahay ni Lolo Ingo kami naghapunang lahat. Kinabukasan nandoon kami kina Ma'am Pining dahil sa death anniversary ni Risa. Natutuwa naman si Ma'am Pining sa pangyayari kina Tito Unyo at Lynn. Alam naman daw niya na si Lynn ang katapat ni Tito Unyo. Ay, natutuwa ako sa inyong tatlo. Matagal nang nagpaubaya si Lynn para sa inyo ni Risa, Unyo. Pero ang pagmamahal ay nakapaghintay. Nagpapaubaya at higit sa lahat kayang maghintay. Pero sa haba ng panahon, magtatagpo din ang landas ng pusong laan sa isa't isa. Pinili ko pong maghintay kahit nasasaktan. Ganun po palang nagmamahal, Ma'am Pining. Ma'am, kukunin po namin kayong ninang namin sa kasal. Okay lang po ba? Oo naman, alam mo, mahal ko si Lynn na parang anak ko din. Lalo na noong panahong nangungulila ako kay Risa. Pero si Unyo, ramdam ko ang sakit at galit niya. Ay, salamat naman anak at nagpatawad ka. Opo. Nabigyan ko naman po ng katarungan ng sinapit ni Risa. Tom, okay ka lang ba iho? Wala kang kibo dyan. Good listener ka rin pala ha? Okay lang po ako, ma'am. May napupulot nga po ako eh. May mga puntos ako nakukuha para sa kantang kinukompose ko. Uy, composer ka pala? Oo, nakasulat na ako ng 2 kanta sa boy band. Member kasi ako ng composer at writer organization. International ang release, kaya magandang libangan. Ikaw ang magkukumpose ng theme song sa kasal namin ha, Bunso? Kaya na naman siya. Opo.
Parang rap battle ang buhay ng tao. Minsan kapag napipikon, natatalo. Pero kapag naghintay ng tamang tiyempo, sigurado maganda ang linyahan mo. Nang sumapit ang grand final ng Flip Top sa bayan, ano ba ang inaasahan? Kami ni Lolo ang pinanghal na champion. Sa ngayon po, mayroon ng 2 anak sina Tito Unyo at Tita Lynn. Kasama naman namin dito sa Ontario, Canada sina Lolo Ingo at Lola Lumen. Sila naman may pamilya na rin. May tamang panahon ang bawat bagay. Ang bawat tao may nakalaang magiging kasama sa buhay. Huwag kang maiinip kapag ikaw ay may hinihintay. Matyagang maghintay at sa iyo'y ibibigay. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para magbahagi ng kwento ng aking buhay. Sana po kinapulutan niyo ng aral. Ako po si Tommy at more power. Tama ka sa sinabi mo na maghintay ng may pagtsatsaga. Bawat isa may misyon sa mundo kung bakit tayo nabubuhay. Palagahan natin ang mga taong nagmamahal sa atin. Ipakita ang kahalagahan nila habang nabubuhay dahil kapag sumapit na ang oras na sila sa atin ay mawalay, tanging sa alaala na lang natin makikita. Maraming salamat sa iyo, Tommy, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Kayo din, mga dear listeners, kung may kwento kayong kakaiba, i-share niyo sa amin. Huwag din kalimutan mag-subscribe sa iba pa naming channel. Kwentong Takipsilim, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Sitio Bangungot, Aswang Radio at Miss and Mr. Love. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo lahat.